Samantala, simula ngayong araw, epektibo na ang fishing ban ng China sa pinag-aagawang panatag o Scarborough Shoal. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR naman, pinag-aaralan pa raw kung magpapatupad na rin ng ban sa mga Pilipinong mangingisda. Sa kabila nito, hindi naman daw titigil sa pangingisda ang ilan nating kababayan malapit sa Panatag Shoal. Mawawalan daw sila ng ikabubuhay kung magpapatalo lang sila sa anilay paninindak ng mga Chinese vessel. Mula sa Iba, Zambales, may ulat on the spot. Yes, Rafi Pia, sa kabila ng pahayag nga ng BFAR na pag-aaralan muna nito kung magpapa-impose o magpapatupad ng fishing ban sa may Scarborough Shoal o malapit doon sa Baho de Masinloc, ay nilinaw nito na maaari pa rin naman daw mangisda sa ngayon malapit sa lugar ang ating mga kababayan. Dito nga sa barangay San Agustin sa Iba, Zambales, kung saan naroon tayo ngayon, may mga lansya o mother boats kung tawagin nila rito na siyang gamit sa pangingisda ng tuna malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Ang kasalukuyang ay itong mga barkong ito o mga bangkang ito ay kasalukuyang nakatenga. Pero ayon sa mga may-ari, ito ay hindi dahil sa naging tensyon sa Panatag Shoal o kahit yung fishing ban na ipinapatupad nga ng China simula ngayong araw. Ilang araw daw kasi ang inaabot ng preparasyon bago ang plano nilang paglaot sa susunod na linggo. Ibig sabihin, malinaw na balak pa rin magpunta malapit sa Panatag Shoal ng ilan nating mga kababayan. May ilang mga dahilan na nabanggit ang mga mangingisdang nakausap natin kung bakit tila hindi sila nagpapaapekto. Una, malaking kawalan daw kasi kung hindi sila papayagang mangisda sa palibot ng Panatag Shoal. Pangalawa, hindi rin daw kasi malinaw kung damay sila sa fishing ban ng China, gayong 10 to 15 miles mula sa Panatag Shoal sila nangingisda at hindi mismo doon sa loob ng shoal. At isa pa, sindakan lang naman daw yung umanong nangyayari sa dagat. Katunayan, may pagkakataon daw na hinarang ng Chinese vessels ang mga mother boat, pero kung hindi ka naman daw papatinag, ay hahayaan ka rin naman daw nila mangisda. Ayon naman sa BFAR, malinaw na ang 10 to 15 miles mula sa Scarborough Shoal kung saan nangingisda yung ilan sa mga nakausap natin ay teritoryo pa rin natin, kaya wala raw dahilan para tumigil sa pangingisda yung mga kababayan natin sa bahaging iyon. Yan muna ang latest mula rito sa Iba, Zambales. Balik muna sa inyo, Rafi Pia. Cedric, yung nabanggit mong kinuwento ng mga mangingisda na hinaharang sila kuminsan ng mga Chinese fishing vessel or yung mga Chinese authorities. Ano to, regular na nangyayari bago pa mangyari itong agawan ngayon dyan sa Scarborough Shoal? No, Rafi, sa pagkakakwento sa atin ng mga kababayan natin dito sa may barangay San Agustin nga, ito ay nagsimula, nag-start itong mga ganitong pangyayari nung nagkaroon ng harang o yung mga Chinese vessels nga na nagsimulang mag-istasyon doon sa may area yon ng Scarborough Shoal. Ang kinikwento nila sa atin, medyo talaga nakakatakot daw nung bandang simula, pero talagang mga kababayan daw natin, sa pangangailangan daw talaga naglalakas loob pumunta doon. Ang kwento nila, minsan pagka yung mga fishing vessels sa mga kababayan natin ay biglang harangin itong mga Chinese vessels naman ng mga Chinese, pagka tumalikod ka daw, talagang habulin ka, talagang sisindakin ka, pero wala naman daw hinuhuli. So ang iba naman daw, talagang pinirinindigan nila yung pangingisda doon, nagugulat naman daw sila kapag inangkla nila yung kanilang barko at nag-start sila mangisda, hinahayaan naman daw sila ng mga Chinese, Rafi. At bukod sa Panatag, Cedric, meron din ba silang pwedeng pangisdaan malapit dyan sa Masinloc at saka sa Iba sa Zambales? Yes, Rafi, actually meron sila mga payaw na nakaset up na rin dito, yung mga 10 to 30 kilometers lamang mula dito sa Pangpang. Ito yung usually pinupuntahan ng mga maliliit na bangka naman. Kung makikita nyo dito sa likod ko, sila yung usually nangingisda doon. Ang problema nitong mga may-ari nung mas malalaking mga mother boat nga, pagdating daw doon sa area na yon na malapit, medyo talagang kakaunti lang yung mapapangisda nila at sayang daw talaga yung effort pagpunta doon. So talagang sila, yung mga malalaking bangka, talagang mas pinipili nila na mas malapit dun sa Scarborough Shoal, doon sila nangingisda, Rafi. At panghuli na lamang, Cedric, yung tungkol naman sa fishing ban, hindi ba't pagdating ng Hunyo at Hulyo, talagang delikado na rin mangisda dyan sa lugar na yan dahil panahon ng bagyo? Ano nababanggit sa inyo ng mga mangisda dyan, Cedric? Yes, actually, yung sinasabi nila, Rafi, sa atin, mas nagmamadali nga sila sa panahon ngayon na makapangisda bago pa magsimula itong mga tag-ulan at bago magsimula yung pagsama pa ng panahon kasi talagang dino-double time nila. And in fact, kung hindi ako nagkakamali, ay merong pinag-aaralan ngayon na isang bangka to kung makakapalaot ngayon papunta doon sa Scarborough Shoal. Ang problema yata itong isang particular na bangka na ito, medyo sira yung motor. But then again, ang sinabi nga ng mga residente, kailangan mag-double time sila ng mga makapangisda para pagdating ng panahon nga na hindi na sila makakapalaot, meron silang maibenta, meron silang naibenta na at meron silang panggasto sa mga panahong yon, Rafi. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.